Amen. Yan, purihin ng Diyos. Sa umagang ito, ayun, habang naghihintay tayo sa ating mga kapatiran, tayo muna yung magbasa ng aklat ng mga taga-Kolosas. Yung nakaraan kasi, nag-Thessalonians chapter 4 tayo, pero balik tayo sa Kolosas chapter 3. Kasi doon pala tayo nahuto ng mga nakaraan. Kolosas chapter 3. Verse 1 to 25. Yan. Yan, okay. At basahin muli natin yung panimula niya sa Kolosas. Pero bago yun, pawikan muna natin yung Panginoon. Maaga pa naman at para yung kanyang presensya ay madama natin habang tayo nagbabasa. Invite natin yung Holy Spirit para pasipin tayo samahan sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Awitan natin ng Diyos yung worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Purihin ka, O aming Panginoong Jesus. Salamat sa iyong buhay na binigay mo sa krus sa amin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sadi. Sadi. Tapos pagsaka sa akin. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame.
umagang ito sa buhay at kalakasan na iyong binigay sa amin, sa iyong lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan mo po na aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Okay, Colossus chapter 3. Yan. Taga-Colossus, yun. Ang salita ni Pablo sa mga taga-Colossus ay para sa iglesia sa Colossus. Si Pablo ang nagsasalita sa aklat nito. Isang bayan ng Asia Minor sa silangan ng Efeso. Ang Colossus, bayan sa Asia Minor sa silangan ng Efeso. Hindi si Pablo ang nagtatag ng iglesia dito, ito. Subalit may pananagutan, hindi siya nagtatag sa iglesia sa Colossus. Pero may pananagutan din siya rito sapagkat nagsugo siya rito ng mga manggagawa. So, may pananagutan siya kasi siya yung nagsugo mula sa Efeso, ng mga manggagawa mula sa Efeso, ang kapitolyo ng Roma sa Asia. Nalaman niya na may mga huwad na guro sa iglesia roon. Itinuturo ng mga ito na kailangan ang tao'y sumamba sa ilang kapangyarihang espiritual. So, ibig sabihin, may mga huwad na guro, mga maling turo na nagsasabing sumamba sa ibang mga espiritual na kapangyarihan para makilala niya ang Diyos. Para makilala ang Diyos. At magkamit ng lubos na kaligtasan, itinuturo pa nila na dapat pailalim ang tao sa mga tanging ritual. Siyempre, may mga ritual pa na dapat gawin. Gaya ng pagtutuli. At buong higpit na sundin ang mga tuntunin tungkol sa pagkain at iba pang bagay. Siyempre, may mga instruction pa sila na dapat gawin, mga seremonyas. Kailangan ganito gawin natin, tayo kakain ng ganito at kailangan natin matuli. Sumulat si Pablo para salungatin ang mga turong ito sa pamamagitan ng tunay na itinurong Kristiyano. Turong Kristiyano, ito ang buod ng kanyang sulat. Si Jesucristo lamang ang makakapagbigay ng lubos na kaligtasan. Ang ibang paniniwala at ang mga alituntunin nila'y naglalayo ng mga pananampalataya sa Kanya. Sa pamamagitan ni Kristo, nilalang ng Diyos ang sanglibutan. Ang tanging paraan para maligtas ay ang pakikipag-isa kay Kristo. Inisa-isa niya ang kahulugan ng dakilang turong ito para sa mga mananampalataya. Kapansin-pansin dito na si Tikiko na siyang nagdala sa Colossus ng sulat. Si Tikiko ang nagdala ng sulat na ito ni Pablo ay sinamahan ni Onesimo, ang aliping may kinalaman sa pagsulat ni Pablo kay Pilemon. So, si Onesimo ang kasama ni sining kasama niya ng Tikiko na magdala ng sulat doon. Yan. At siya, si Onesimo naman, siya naman yung may kinalaman sa pagsulat kay Pilemon. Yan. Okay, yun. Kaya sa Colossus, sinasabi ni Pablo na nagkaroon ng maling turo doon. Ang tao kailangan magpatuli, sumunod sa mga ritual. Yan, sa mga alituntunin ng mga pagkain. Yan, yung mga katuruan na sinalungat ni Pablo. Na sabi niya doon, yung mga turong yun ay itinuturo ng mga huwad na tagapagturo. Ibig sabihin, tinuturo ng mga huwad na tagapagturo na ang kaligtasan ay may dapat pang mga bagay na gawin. Kailangan mong magpatuli. Kailangan mong sumunod sa mga alituntunin ng pagkain at ang ibang mga seremonyas na sabi ni Pablo, hindi na kailangan. Ang kaligtasan kasi, ang totoo, sabi niya gano'n, ay makikita at masusumbungan lamang sa ating Panginoong Hesus. Amen? Yan, kaya gano'n din ang ating pananampalataya. Tayo mga Kristiyano, hindi na tayo dapat pailalim pa sa mga alituntunin ng mundong ito. Ano yun? Bawal yung ganito, bawal yung galon, kaya hindi na natin pinibigyan ng higit na pagpapahalaga yan. Kasi mas higit na mahalaga sa atin
ang ating Panginoong Hesus ang makipag-isa sa Kanya, ang mabuhay sa buhay niya. Amen? Kaya dito tayo, Colossus chapter 3, verse 1 to 25. Yan, lubin ng Diyos na matapos natin. Sabi rito, verse 1, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kasi yung time na sa Matthew 19, Matthew 28, 19 to 20, ito yung time na umakyat si Jesus Christ na sa langit. At may katunayan nga, may 500 katao, mahigit kung di ako nagkakamali, na sinasabi ng banal na kasulatan, na nandoon at nakasaksi ng araw na yon na si Jesus Christ talaga yung umakyat sa langit. Yan. At ngayon, nandoon na siya sa kanang trono ng Diyos. Kaya sabi ng Colossus 3:1, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Pag sinabi mong binuhay kayong muli, ito yung time na sumampalataya ka na kay Kristo. Ang binuhay sa atin, hindi yung literal na buhay. Yung espiritu natin ang patay. Paano naging patay? Patay dahil sa kasalanan. Kasi, ito, balikan mo. Amen. Yan. Patay dahil sa kasalanan. Okay. Kaya, tawag doon, patay. Amen. Yan. Tawag doon, patay. Yung espiritu ng mga taong hindi pa sumampalataya kay Jesus, ang tawag doon, patay. Yung mga unbeliever, mga hindi pa naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Ang tawag kasi doon, patay. Pero kasi ang kausap dito, yung mga mananampalataya. Kaya binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Kaya kausap sa Colossus, yung mga iglesia sa Colossus, yung mga sumampalataya kay Kristo. Ang tawag kasi sa mga taong sumasampalataya kay Kristo, tumanggap bilang hari, Panginoon at Diyos kay Kristo, Kristiyano, iglesia. Iglesia. Okay? Kaya, iglesia sa mga taga-Colossus. Iglesia sa Colossus. So, ibig sabihin, ang iglesia sa mga Colossus, mga taong sumasampalataya kay Kristo sa lugar ng Colossus. Kasi ang iglesia, hindi yung simbahan. Ang iglesia, itong mga taong naniniwala o sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya, kausap ni Pablo rito, yung iglesia sa mga Colossus, yung mga tao na kumikilala kay Kristo sa Colossus. Okay? Sabi doon, binuhay kayong muli. Kasi nga, sumampalataya na sila, kaya nga sila iglesia. Kaya binuhay kayong buhay na yung kanilang buhay na totoo, yung spiritual. Kaya ang pagtuunan ninyo ng isip, ang mga bagay na nasa langit na pinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So, ibig sabihin, ang focus dapat ng mga taong iglesia o mga tao sumampalataya o mga taong binuhay na muli ni Kristo ay dapat ang isip ay sa mga bagay patungkol sa langit. Pag sinabi mong langit, ano ang unang bagay na naiisip mo? Siyempre, spiritual. Okay? Kasi ang langit, hindi mo naman nakikita yun eh. Paano mong nalaman langit? Dahil naniniwala ka spiritual. Okay? Hindi mo nakikita eh. Ang mga bagay na panlangit, ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. So, ibig sabihin, sa ating buhay ngayon, masigit natin pokosan yung mga bagay sa langit. Yung may kinalaman sa kaligtasan. Kasi isa pang bagay, pagka narinig mo ang langit, ibig sabihin nun, kaharian ng Diyos, kaligtasan. Kapag kaharian ng Diyos, doon pumupunta yung mga taong maliligtas. Kaya yun ang isang pangalawang bagay pa na maiisip mo kapag binanggit yung langit. Una, ang langit spiritual, kasi hindi mo naman nakikita eh. Ano ba malay mo, nakapunta ka na ba doon? Hindi mo kaya puntahan yun. Sa isip at puso mo lang yun. Spiritual. Kaya, pangalawa, pag sinabi mo langit, kaharian ng Diyos, buhay na walang hanggan. Okay? Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo, ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Isa pa, langit, yun yung totoong buhay natin, sabi ng 3. Sapagkat namatay na kayo, kasi sinuko na natin yung ating buhay kay Kristo, nag-confess tayo ng ating kasalanan.
patay na yung ating dating buhay. Sapagkat namatay na kayo. Yung ibig sabihin namatay na kayo, yung buhay natin ng makasalanan, yung nawala na. At ngayon, na binuhay na tayo muli, at ang inyong tunay na buhay, natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. For si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya nahayag na, mahayag din kayong kasama niya, at makakahati sa kanyang karangalan. Yan. Kapag si Kristo talaga ay talagang naghari sa ating buhay, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. At siyempre, makakamta natin ang kanyang karangalan. Kagaya niya. Amen? Ayun. Kaya punta na tayo sa file. Ang dati at bagong buhay. Ito na yung dating buhay at yung ngayong buhay na natin. Na sasabihin ng Colossus chapter 3, verse 5. Verse 5. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang pagnanasang makalaman. Ito na yung dati nating buhay. Kaya sabi rito, ngayon may buhay na kayong bago, dapat wala na yan. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang pagnanasang makalaman. Ano yun? Pakikiapi, kahalayan, mahalay na simboyo ng damdamin. Ibig sabihin yung mga ninanais mo ng mga makalupa, masasamang nasa, at ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyos. So, ibig sabihin yung kasakiman, isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyos. Ano yung dapat mawala sa inyo? Yung pagnanasang makalaman. Yung kaisipan, puro kaligayahan ng ating sarili. Laman tawag ng pagnanasang makalaman. Paghahangad ng mga bagay na gusto natin tayo ang maliligayahan. Kasi ayun yung konsepto ng isip ng tao pag nabubuhay sa mundo. Yung mga nais niya, yung mga gusto niya na makakapagbigay kaligayahan sa kanya. Ayun yung laman na tinutukoy. Pangalawa, ang pakikiapi. Ito naman, yung literal na nakikipag-kaisa tayo sa laman. Kahalayan. Tapos mahalay na simboyo ng damdamin. Yung marugdog na ating pagnanasa sa lahat ng bagay na gusto nating maangkin. Masasamang nasa. Yung mga masasama natin binabalak, kung binaplano natin, ay kapapahamak naman ng iba. At ang kasakiman, at kasakiman, lahat naman ay gusto natin na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyos. At kung pansinin mo lahat ito, ay yan ang lahat ng gusto natin makamit sa ating sarili. Napakasarap nito pagka meron ka niyan ang tawag niyan laman. At yan ang mga bagay na nasa loob ng ating katawan ng tayo ay hindi pa kumikilala sa Diyos. Amen po ba? Yan yung mga sentro natin. Kaya pag gising mo sa umaga, pag hindi ka pa nakakilala sa ating Panginoon, hindi mo nga magawang manalangin Tama? Kasi ano yung unang gagawin pag gising mo sa umaga? Pag tayo mo, gusto ko lang agad magkape. Tama, kasi gusto mo, yung sikmura mo agad, maibsan. Ibig sabihin, ninanais mo na matanggal agad yung hirap mo sa loob ng literal mo, physical mo katawan. Nais mo yon, sarili mo yon. Dapat, hindi ka muna ang iisipin mo. Kasi ang pananampalataya at pag-ibig sa Diyos, pagbibigay ng buhay. Una sa Diyos. Kaya, pagmulat ng mata mo, kapag talagang kumilala ka na sa Diyos ng totoo, ang unang-unang bagay na sasambitin mo at iisipin mo ay magpasalamat sa Diyos. Kaya pagdilan mo, yun agad automatic yun. Lord, thank you sa buhay. Kalakasan. Bagaman di ka pa makapag-pray, tumayo ka na, nakapagbigkas ka na, Lord, salamat po. Yan. Mag-isa pang tulog. Di ba? Kapag ka naman tayo pagod sa gabi, pagod ka sa trabaho, tulog ka na lang bigla, tulog na lang. Kasi yun ang gusto mo, makapagpahinga yung physical. Kasi pagod. Ang nakakabenepisyo kasi nun, ikaw lang. So, ibig sabihin, ikaw pa rin yung binubuhay mo, sinusunod mo. Kaya, yung mga tunay na nakakilala naman sa Diyos, ganito, kahit pagod yan, Lord, salamat po sa maghapong pag-iingat. Pag nabayan po ako sa aking pagtulog, may ngiti sa labi ang madatnang po sa aking pagising. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan nga, hindi mo na natatapos yung prayer mo, nakakatulog ka na pero andun pa din sa isip at puso mo na talaga yung Diyos. Kasi yun yung sentro mo na. Kasi kanya na yung buhay mo hindi na sa'yo. Kaya hindi mo na inuuna yung sarili mo, kundi yung Diyos muna. Ganoon yun. Dahil sa mga ito, ayan, yun yung mga bagay na dapat natin malaman. Ay, laman na ito yung mga nag-iibsa ng ating mga kaligayahan. Ito yung nagpupuno ng ating mga sarili
kaligayahan. Kaya ang ibig sabihin ng kasalanan, pamumuhay sa sarili. Kasi ito yung gusto natin. Pero kapag sa Diyos kasi, kapag ka nagpasakot ka at nagbigay ng buhay sa Diyos, hindi ka ang mauuna, kundi ang Diyos. At lahat ng bagay na ginagawa mo, laging kasama una ang Diyos. Siya muna nauuna. Halimbawa, sa trabaho mo, maiisip mo yun. Ang ginagawa ko, kauna, sinusunod ko yung utos ng Diyos na dapat talaga magandang buhay ako at makalingap ng pagpapala at may mahandog sa Diyos. Pangalawa, makapagkawang gawa at sa huli, siyempre, kailangan ng pamilya ko to. Ganun yung dapat konsepto natin. Yan. At kapag naman, ang hanap buhay ko ay para guminhawa kami, para yumaman, para yung anak ko, maganda yung buhay, para marami kong mabili, para hindi naman ako inaapi. Di ba? Mga ganung konsepto. Ganun yung literal na kaisipan natin makalaman. Pero kapag ikaw ay tumanggap sa Diyos ng tunay at napaghatian ka na natin Panginoong Hesus, hindi na para sa iyo ang lahat ng bagay na ginagawa mo. Lagi na una doon ang Diyos. Lagi may kapakinabangan ng Diyos at ang kapwa mo. At nahuhuli ka na palagi. At kasi bakit? Kasi alam mo na ang Diyos na siya ang bahala sa iyo. Kasi seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya bakit mo kailangan isipin una yung sarili mo? At kung ang Diyos naman na maghahari sa iyo, ang siyang bahala sa lahat ng pangailangan mo. Amen? Kaya ganun ang konsepto ng mga iglesia na tunay. Okay? Yun yung laman na pinapatay ng spiritual sa ating buhay. Yung, kaya nga pagdating dito, isang uri ang kasakiman. Banda, napansin nyo ba yung una? Kaya dapat mawala sa inyo ang pagnanasang makalaman. Pakikiapid, kahalayan, mahal na simbolo ng damdaming masasamang nasa. Pagdating sa masasamang nasa, pansinin nyo lahat ng binanggit, puro gusto mo yun. Puro ginagawa mo yun. Ang pinaka-total niyan, damdamin, masamang nasa, ang pinakahuli, kasakiman. Kasi ikaw yun eh. Ikaw yung naghahangad ng puro sa'yo. Puro sa'yo yung ligaya yun eh. Kapag ang tawag sa ligaya ng lahat ngayon, nasa sa sarili mo, kasakiman. At kapag ganun ka, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan kasi ang Diyos mo, sarili mo. Tama ba? Wala ka mga may bultong sinasamba na literal, pero ang pinaniligaya mo at idol mo, sarili mo, kasi tinataas mo siya, gusto mo ikaw magaling, ikaw mas masaya, ikaw busog, wala ka nang mabuting iniisip sa iba, lahat sa'yo, siyang pinasamba mo sarili mo. Kaya kasakiman, isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya lahat ng yun ay pamumuhay sa sarili. Amen? Kasi sabi doon nung una kanina sa Colossus 3, dapat makalangit eh. Yung focus ng isip mo, hindi yung makalaman. Kaya dapat wala na yun. Okay? Kaya yun yung dati nating buhay. Kaya ang title niya, Colossus 3:5, ang dati at bagong buhay. Ang dating buhay mo, pulong-pulo ng kasakiman kasi lahat ng nais mo ay sa'yo. Puro pabor sa'yo. Ang kasakiman yun, kasakiman. Hindi lang yung kasakiman yung ginagawa mo sila ng pagkain. Sakin ito. Ginagawa kami lahat, wala na tuloy kami ulam. Hindi lang yun. Ang ibig sabihin ng kasakiman doon, pangkalahatan, yung ikaw ang naligayahan, ayaw mo nang mamahagi ng mga blessing ng lahat, ng kapakinabang, ng lakas mo, ng kaisipan mo, ng kaalaman mo sa iyong buhay sa iba. Okay? Pauna sa Diyos, pangalawa sa iba. Okay? Kasakiman tawag doon, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen po ba? Nawa, naintindihan natin. 6, dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. O sabihin, kapag ganun ka, tatanggap ka ng parusa sa Diyos. Ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kaya mali yung paniniwala na kapag namatay ka, totally distraction ka lang. Mali yun. Huwag ka na lang mangaral pagka yun ang paniniwala mo. Kasi tignan mo rito, dahil sa mga ito, tatanggap may parusa. Okay? May parusa. Ibig sabihin ng parusa, paghihirap. Spiritual to, hindi to literal. Oo, naghihirap tayo sa mga pagsubok, training natin yun. Nagtuturo yun para maging matatag tayo. Kung minsan, consequences. Tama po yun. Pero mabigat yun. Pero sinasabi parusa rito, spiritual to.
Mabigat to kumpara sa mga literal. Ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. 7. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pitang iyon. Yung pita yun ay yung mga binanggit kahalaya, masama simulan ng pita ng laman na nananatili sa atin. Ito yung sinasabi ni Pablo, di ko magawa ang mga bagay na nais ko, kundi ang mga bagay na ayaw kong gawin ang siyang nagagawa ko. Kasi yung pita na nananatili sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pitang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito noon. Kasi ngayon hindi na, nakilala na natin ang Panginoong Jesus. Kaya makausap na ni Pablo yung mga taga-Colossus na tumanggap kay Kristo. Pinapaliwanag niya lang para mas malinaw sa mga ito. 8. Ngunit ngayon, itinakwil ninyo ang lahat ng galit. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, poot at sama ng loob. Ito kasama to sa mga pitang nasa sa atin kasi ito yung mga nararamdaman natin. Kasama yan sa kasakiman kasi ba't ka nagagalit? Kasi may gusto kang hindi nagawa. Poot, ba't ka napupoot? Kasi meron kang nais na hindi mo nakuha. At sama ng loob, bakit ka sumasama ng loob? Kasi nagagalit ka, kasi napupoot ka. Dahil kasi hindi mo nakuha yung gusto mo. Yun. Iwasan ninyo ang panlalait. Ba't ka nanlalait? Kasi nakita mo mas magaling ka sa kanya, mas maganda ka sa kanya. Lahat ng gusto mong makita na gusto mong mangyari ay gusto mong makita sa kanya, naiinis ka kasi hindi mo makita sa kanya. Puro sa'yo pa rin yun. Pareho lang siya ng laman, di ba? Pareho lang. Panlalait at malaswang pala. Huwag ka malaswang magsalita. Kasi parang may isip mo. Di ba? Huwag kayo magsisinungaling. Sabi rito, huwag kayo magsisinungaling. Naku, makapagtitinda, nakapagsisinungaling. Kaya Lord, sorry po, wala po kasinungaling. Patawarin mo po ako sa pagtitinda ko sa isa't isa. Sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati na mga gawa nito. In pagsisinungaling, mahirap kasi yan sa Revelation. Malagim masasapitan ng mga duwag ng mga sinungaling. Lalo na sa salitahan ng Diyos. Kaya mahirap maging tagapangaral. Kailangan totoo ang pinapangaral natin. Yan. Huwag kayo magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Huwag kayo magsisinungaling sa isa't isa. Maging totoo tayo. Sabi maging tapat tayo sa isa't isa. Yung pag-ibig ni Kristo ang siyang ating sinasabuhay at ipinapakita sa bawat kapatiran. Amen? May pagmamalasakit, may pagkakawang gawa, may pananalangin, may pag-iisa ng Espiritu Santo. Hinubad na ninyo ang dating ninyong pagkatao, pati na ang mga gawa nito. 10. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Paano yun? Yung katangian ni Kristo na iniwanan sa ating modelo. Okay? Kaya napakahalaga ng banal na Espiritu sa buhay natin na si Kristo na dapat masunod sa buhay natin. Kaya sa kalagayan ito, wala nang pagkakaiba ang mga Grego at ang mga Hudyo, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang mababangis na tao, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. Okay? Isa na tayo. Dahil kay Kristo, wala na tayong pagkakaiba. Pare-pareho na tayong mga anak ng Diyos dahil kay Kristo. Pare-pareho na tayong mga Kristiyano. Pare-pareho na tayong mga iglesia. Kasi tayo mga hintil. Ngayon, pare-pareho na tayong mga Hudyo. Ano yung siya Hudyo? Mga anak ng Diyos. Mga Israelita. Okay. Sa literal. Pero sa spiritual, mga anak ng Diyos. Kasi mga anak ng Diyos, mga Israelita yan. Pero wala na kayong pagkakaiba ng sampalataya na tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus. Pare-pareho na tayong mga anak ng Diyos. Kaya sabi rin ng Roma, ang tunay na Hudyo ay mga nagbago sa puso't isip ng Diyos. Yung mga tumanggap kay Kristo at nabago, nagpag-isa kay Kristo at nabago yung buhay. Pero kapag ka-Hudyo ka, hindi ka naman nagbabago, hindi ka pa rin tunay na anak ng Diyos. Kasi yun ang sabi, ang tunay na Hudyo, yung mga nabago sa puso't isip ng Diyos. Okay? 3:12, Colossus 3:12, kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin. Ito ang dapat nating buhay ngayon. Mahabagin. Mabait. Mapagpakumbaba. Mahinahon. At mapagtiis. Yan. Ulitin lang natin. Ngayong nakilala na natin
natin at tinanggap ang ating Panginoong Jesus at pinaghaharian na tayo at binuhay tayong muli, dapat kayong maging mahabagin. Dapat, bis na magalit tayo, maawain na lang tayo sa kapwa natin. Ano ba? Lalo sa mga lumalait, humahamak sa atin, kawabagan natin sila, kawaan. Kasi sa totoo lang, yung mga lingkod ng Diyos, sabi ng Bible, bigyan mo ng isang basong tubig, higit kanyang pagpapalain. Isang basong malamig na tubig lang, ha? Pagpapalain ka ng Diyos pag binigyan mo yung bawat lingkod ng Diyos, bawat lingkod ng Diyos sumampalataya kay Jesus. Pag binigyan mo siya ng isang basong tubig, babalik sa kanya yun ng Diyos ng higit na pagpapala. Paano kapag siya yung sinaktan mo, nilait mo, hinamak mo, pinaratangan mo ng hindi totoo, inaway mo pa? Kabaligtaran yun. Sabi ng Bible naman sa Hebreo, naku po, nakakatakot ang mahulog sa kamay ng Diyos. At sabi ng Roma 12, huwag kayong gaganti, ipaubaya ninyo sa Diyos yun. At sa ibang bahagi ng kasulatan, ang Diyos ay nakakatupo, nakakatakot, nakakasindak, parang apoy na nakakatupo. Kaya huwag tayong magagalit sa kanila. Kahabagan natin sila, kaya napakalaga binanggit dito. Yan, kahabagan ninyo, dapat kayong maging mahabagin. Huwag niyong gagantihan ng masama ang masama. Pagpalain nyo. Halimbawa, may tao na galit sa inyo, minura kayo. Mag-pray kayo agad, Lord, pagpalain mo po siya, huwag mo siyang parusahan. Ako ganun kapag nagtitinda ako, tapos parang wala na akong ginagawa, bigla nagagalit May ganun tao Lord, pagpalain mo po siya, huwag mo po siyang parusahan. Kasi kawawa siya. Pag pinarusahan ng Diyos, sabi, ang Diyos ay parang apoy na nakakatupo. Kawawa yung tao na yun. Kaya yung mga taong umaalipos na sa atin, ipanalangin natin na huwag parusahan ng Diyos. Bagkus, hipuin yung isip at puso, mamulat para makilala niya siya at magkaroon ng kaligtasan kagaya natin. Amen? Kasi nakakaawa sila sa totoo lang, kaya nga pinapayuhan tayo maging mahabagin. Kahit mahirap tayo ngayon, masigit natin kahabagan sila. Kahit walang-wala tayo, masigit natin kahabagan yung mga tao ngayon na hindi pa nakakilala kay Kristo. Lalo na sa mga humahamak sa atin. Kasi mga lingkod tayo ng Diyos Masigit na kaparusahan. Ang ibibigay, igagawad ng Diyos sa kanila. Sabi nga ng Revelation, malagim ang kasasapitan. Biruin niyo yun. Napakalagim. Ibig sabihin, pag sinabi mong malagim, naku po, kahindik-hindik. Hindi kagusto-gusto. Hindi mo nanaisin kahit sa panaginip mo pa na kapag ikaw ay naparusahan ng Diyos. Mahirap mawalay sa Diyos. Mahirap. Kaya pag-pray natin sila. Kaya dapat kayong maging mahabagin at mabait. Iwasan natin yung tayo yung nagiging dahilan ng pagkakamali. Kaya dapat mabait ka. Mapagpakumbaba. Iyaman mo na lang yung iba. Sige, kapag nakita mo yung bagay na hindi mo gusto, sige, iyaman mo na lang. Gawin mo na lang. Tapos mahinahon, huwag ka agad magagalit. Huwag kang pabigla-bigla. Kaya nga yung dila, sabi doon, ingatan natin yan. Kasi mahirap. Lalo paglingkod tayo ng Diyos, whatever the mouth say it shall be happen. Pag nagsalita ka, sigurado mangyayari yun. Kaya lang, kapag mali yung iyong pananalita, naku po, makakasala ka, mas mahirap yun. At mapagtiis. Yan, dapat mapagtiis sa kahit anong hirap na nararanasan natin. Mas matiisin tayo. Kahit sabihin mong galit na galit ka na, inis ka na kasi sobra na yung kanyang panghahamak sa iyo, tiisin mo yun. Ganun talaga. Kasi kapag nagalit ka sa kanya, kawawa talaga siya sa parusa ng Diyos sa kanya. Kaya isipin mo na lang yun. Pagmamahal kasi sa kapwa yun. Kaya dapat tayo maging mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Kaya kapag mayroong kasama ng loob, magpatawad ka. Magpasensya ka na lang. Hayaan mo na, magpaubaya. Pagpasensya, pagpapaubaya, pag-iintindi. Yan ang ibig sabihin ng pasensya. Pasensya ka na. Sige, intindihin mo na lang siya. Ganun talaga Siyempre, hindi niya naisip. Baka hindi pa siya ginigising ng Panginoon. Baka ganito pa lang talaga ang kalooban ng Diyos sa kanya. Kaya magpasensya. Gawin na lang natin yung mga bagay na hindi nila magawa. At hilingin sa Diyos, nabuksan yung isip nila na nawa, magkaroon na din ng mga bagay sila magagawa para sa Diyos na ginagawa mo na hindi mo nakikita sa kanila. At magpatawad kayo kung
may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Kaya huwag kayo magtatalim ng sama ng loob, galit, poot. Kasi ang Diyos hindi naman nagtalim, pinako nga sa krus, nag-pray pa siya eh. Lord, patawaran mo sila. Di naman nila alam ang kanyang ginagawa eh. Advance pa yun ha. Kasama na yung mga taong hindi pa sinisilang nun. Ganun mag-isip ang Diyos malawak. Kaya kagaya ng Diyos, dapat din tayong maging malawak. Amen? Kasi alam na naman natin mangyayari naman yung ganito pagdating ng araw ng ngayon, huling mga araw, tayo hamakin talaga eh. Kaya huwag kang magtaka. Sabi ng Bible, huwag na kayong mabahala. Sa mga pangyayari na yan, talagang mangyayari yan. Sa huling mga araw, kayo mababahala. Kasi talaga naman mangyayari yan. Digmaan, tagutom, sakit, kaguluhan. Huwag kayo mababahala. Kasi talagang mangyayari yan. Ganun ang ating Panginoong Hesus mag-isip. Yung mga pinakain niya na 5,000, naghimala siya, 2 isda, 5 tinapay, hindi lang yun, 4,000, pinakain niya rin. Alam niya na mga tao na yon, yung iba doon, yung karamihan doon, magpapapako sa kanya sa krus. Kaya niya pinanalangin, Lord, patawarin mo sila, hindi nila talaga alam kanilang ginagawa eh. O, alam niya yon. Kaya advance ang ating Panginoong Hesus, dapat kagaya niya, advance din tayo sa kabutihan para sa pagmamahal. Okay? Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Kaya ngayong pag-ibig yung pinakamahalagang utos. Ano yung utos? Ibigin ang Diyos ang higit sa lahat. Pangalawa, ibigin ang iyong kapwa. Okay? Pag inibig mo yung Diyos, ng higit sa lahat, ayan, masusunod mo siya. Kasi, kung iniibig niyo ako, John 14:15, kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga inuutos. Kapag inibig mo yung Diyos, ang katibayan nyo, kasi faith without action is dead. Ngayon, paano mapapatunayan na talaga iniibig mo ang Diyos? Gagawa ka. Ano yung gagawin mo dapat? Punta ka sa John 14:15. If you love me, you must obey my commandments. Kung iniibig mo ako, ang prueba niyan, tuparin mo yung inuutos ko. Ngayon, ano yung utos ng Diyos? Magbahala kayo. Okay, yun ang iniiwan kong utos. Sabi nila, hindi bagong utos, kundi dati ng utos, pagmahalang kayo. Kaya pagmamahal sa kapwa, ang gustong utos ng Diyos sa atin na dapat natin gawin. Pagmamahal. Okay, kaya higit sa lahat, ang utos niya, Colossus 3:14, magmahalang kayo. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig, ang buglod na ganap na pagkakaisa. Kung nagmamahalan kayo, nagkakaisa kayo. Amen? Parang mag-boyfriend at girlfriend lang yan eh. Kahit mali yung girlfriend mo, parang tama pa siya sa palingin mo eh. Tama, napaparaya ka pa rin. Kahit mali yung boyfriend mo, tama pa rin siya. At ginagawa mo ng paraan para maging maayos. Ganun yun. Kaya imagine niyo kung lahat ng tao nag-iibigan. Kasi ang pag-ibig ng Diyos sa atin, parang ano yan eh. Pagmamahal yan na magkasintahan. Hindi yung lalaman ng magkakasintahan, hindi yun ha. Kasi may 4 na uri ng Eros, Astergo, Peleo. Tama ba? Tapos agape. Agape lang. Yung parang pagmamahal na unconditional, walang conditional pag-ibig. Yun yung pagmamahal ng Diyos. Pero kasi tinuturing tayong mga babaeng ikakasal eh. Tayo yun eh. Yung Israel at tayo tinutukoy. Kaya nga yung meron ako, share ko lang, nung sa Quezon Aba ko, pauwi na ako, bigla akong kinalabit ng isang disenteng mama. Brad, pwede ka bang ma-sharean? Ano po yung share nyo? Wala naman, gospel. Maganda po yung gospel. Ano pong tungkol sa gospel? Alam mo ba na kapag bumalik si Jesus, ang ating Panginoon, ay may kasama siya? Uy, bago yun. Bago po yun, ngayon ko na lang makinggan po yung bagong gospel nyo. Saan mo ba matatagpuan yan? Sa mga lang kasi natin, binuksan niya yung Revelation 22. Yung mga babaeng ikakasal. Hindi niya naiintindihan yung babaeng ikakasal na tayo. Ay, yung groom kasi si Jesus eh. Kung mali po kayo ng pagkakaintindi, hindi po Diyos Ina yun. O, Diyos Ina daw kasi, kaya pinakikilala ko sa iyo, yung Diyos Ina, nakasama ni Kristo sa muli niyang pagbabalik. Ano po, wala po niyan sa
makikita ba natin si Colossus tayo, Colossus 3:14. Revelation 22. Iyan mo lang, share ko lang 22. 7 ba yun? Kung di ako nagkakamali. Nasaan na ba yun? Yung sa, ang sino man. Ito. 17. Revelation 22:7. Sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal. Yun. Yung babaeng ikakasal, yun daw yung Diyos Ina. Halik kayo lahat ng nakarinig nito. At magsabi rin, halik kayo, lumapit ang sino mang kumuha. Ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay itong walang bayan. Hindi niya binasa lahat yun. Huminto siya sa babaeng ikakasal. Sinabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal. Ibig sabihin, yung Diyos Ina raw. Sabi ko, wala pong Diyos Ina daw nagbanggit. Paano niya pong nasabi yung Diyos Ina? Pero wala pong binanggit. Babaeng ikakasal po yun doon. Pero maganda po kasi, basahin yung lahat. Kaya sinabi ko sa kanya, akong siwa, nagbibigay ng babala. Sino man makarinig ng propesya ito, nasa aklat na ito. Ang sino man magdaragdag ng nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ng parusa. Daragdag sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ang sino man mag-alis ng anuman, sa mga propesiyang narito ay alisin naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na bibigay buhay at sa banal na lungsod na sinasabi na binabanggit dito. Kaya sabi ko, pasensya na po kayo kasi hindi natin pwedeng bawasan yun. Hindi tayo pupunta sa langit. Kaya yung babaeng ina po, klaruhin natin kung totoo bang babaeng ano yun, Diyos Ina yun o hindi naman. Kaya ang pagkakaalam mo po, sa babaeng kakasal, tayo yun kasi si Kristo ang groom. Okay? Kasi tayo yung ikakasal na yun. Hindi literal na Diyos Ina yun. Walang Diyos Ina pong binanggit sa Bible. At di rin naman Holy Spirit yung Diyos Ina. Yung Holy Spirit, third person ng Diyos po. Kaya baka pwede pong reviewin niyo po lahat ng inyong binabasa. Lahatin niyo yung pagbabasa. Para lubusan niyo pong maunawaan at manalangin po tayo sa tulong ng banal na Espiritu. Naintindihan natin. Ayun. So, pinanindihan. Pero talaga, para sa akin, Diyos Ina yun. Tapos medyo parang nagalit sa akin yung isa. Tatlo pala sila, magkakasama. Umalis ka na nga. Nakakasira ka ng araw. Nasira ko daw yung araw nila. Pasensya na po kayo, pero wala naman po talagang Diyos Inang nabanggit doon. Kung meron po sana kayo nabanggit ng Diyos Ina, kahit anong sali ng Bible, paniniwalaan ko, wala po Kasi pag pinaniwalaan ko sa'yo, di tayo magpupunta langit. Kaya pasensya na kayo. Hiling ko sa inyo, reviewin nyo po para higit po na ninyo maintindihan. Sige na, umalis ka na, nakakasira ka ng araw. Para walang pagkatalo, umalis na lang ako. Sige po, pagpalain po kayo ng Diyos, sabi ko. Sa inyong mga pagtuturo, nawa, malulubusan yung maintindihan yung binabasa yung banal na kasulatan. Yun. Kaya gano'n na lang. Pero pahala ko pa rin siya. Pagpalain po kayo ng Diyos. Pagpalain tayo ng ating mga Diyos na kinikilala, sabi ko ba yun. Kasi nagagalit na siya, namumula na hindi naman ako nagkipag-away sa kanya Sinabi ko lang na, nawa, reviewin nyo para hindi tayo magkamali. Mahirap po kasi magkamali. Maraming tao mapapahamak. Yung sinabi ko maraming tao mapapahamak, doon siya lalong nagalit. Kaya, malis ka na nga. Sa akin na lang. Sige po. Alis na po ako. Sa akin na ako ng jeep. Para hindi na magtagal. Buti na lang walang gaanong tao. Wala naman tao. Meron lang doon isang grab na natatawa sa kanila. Parang natatawa sa kanila na sa sinikwento nila. At dahil nakita nagalit siya, parang natawa sa kanila. Kaya yun. Kaya dapat tayo, talaga hindi natin ang gabay ng banal na Espiritu para lubusan natin maintindihan yung kanyang mga kapahayagan. Okay? Kaya tuloy na natin yung Colossus. Di sa lahat magmahal lang kayo sapagkat ang pag-ibig. Yan, buklod ng ganap na pagkakaisa. Yung pag-ibig na yon, nakagaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi isiba yun kung lahat ng tao may pag-ibig, siguro wala nag-aaway, wala nagugutom, walang nahihirapan, walang nagkakasamaan ng loob. Kasi si Jesus Christ may pagkukusa, may kagandahan, may pakikiisa ng banal na Espiritu, may mabuting loob. Okay? Wala siguro lahat siguro masaya. Kaya lang, hindi natin makikita na ngayon sa mundo ito. Kaya kailangan natin ng ating totoong tahanan na paglilipatan. At yun yung sa piling ng Diyos. Kaya sabi ng Colossus, ituon natin yung ating isip sa mga bagay na panlangit. Amen? 15. Pagaliin ninyo sa inyong puso ang kapangyarihan ay kapayapaang kaloob ni Kristo.
Sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpakasalamat kayong lagi, yung Holy Spirit, yung kapayapaan. Sabi ni Jesus sa isang bahagi, John chapter 14, kung di ako nagkakamali. Kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Yan, kapayapaan. Yung Holy Spirit yung tinutukoy niya nun. Sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Kasi yung Holy Spirit, yung nagiging isa sa atin. Kung bakit tayo nagiging isa sa katawan ni Kristo. Amen? Kasi yung Holy Spirit na si Jesus, tumitira yan sa puso natin at nagiging isa. Yan yung nagiging hari sa ating buhay na si Kristo, yung banal na Espiritu. Okay, magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso, yung free will natin. Okay? Kasi kung yung Holy Spirit tinanggap mo, kaya lang hindi mo siya pinaghahari, wala rin. Walang kapangyarihan sa iyo yun. Kaya ikaw pa rin ang masusunod nun. Amen? Ang salita ni Kristo ay hayaan. Hintulutan mo. Yung free will mo, gamitin mo sa tama. Ang maghari yung Holy Spirit, pakinggan mo. Pumunta ka sa church. Naisip mo, mabuti yung pumunta sa church. Kaya lang, may practice pala ako sa school. Pupunta ako sa school. Hindi mo hinayaan yung Holy Spirit. Kaya lang, nag-chat yung kaibigan ko pala. Bibisitahin ako. Hindi mo hinayaan yung Holy Spirit kasi alam mo yung mabuti eh. Ano ba yung mabuti? Yung kaibigan mo o yung church na nandoon ang Diyos? Sabihin mo yung Diyos pero ba't hindi mo ginawa? Hindi mo hinayaan. Yung free will mo, ginamit mo sa hindi tama. Amen? Yun ang ibig sabihin nun. Kaya napakalaga ng partisipasyon ng ating free will. Yun yung free will. Kaya dapat ibigay yun yung bahagi natin sa banal na Espiritu. Yung pakikinig. Yung pagpapahintulot na maghari siya sa puso natin. Yung free will. Kaya naman ang gagawa nun. Kaya nga, let us run with endurance the race God has set before us. Mananatili tayong lumalakad sa race, sa paligsahan na ibigay sa atin ng Panginoon. Mananatili ka. Okay? Hindi kasi ang Diyos kasi ganito. Hindi ganyan mamagicin. Ikaw, bibigyan kita ng ako lang ang lahat ng susundin mo, remote control, hindi ganoon. Ikaw yun ang gagawa nun. Pakikinggan mo siya. Kaya nga buti di pa tinatanggal ito eh. No? Lahat ng topic, pasok pala talaga dito eh. No? Kaya ikaw yung magdedesisyon. Amen? Kasi Colossians 3:6, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. So, ibig sabihin, hayaang lubusan. Hayaan, pahintulutan natin na talagang manatili, maghari na sa ating puso. Kasi bakit? Bawa, ngayon, nabibless ka. Bukas hindi na. Hindi pinahayaan. Yung free will mo, hindi mo pinahayaang lubusan. Pag sinabi mong lubusan, anong ibig sabihin ng lubusan? Totally, ganap na talagang maghari sa'yo yung salita ni Kristo. Ngayong linggo, naghari siya. Kasi nasa church ka. Paglabas mo, hindi nahayaan yun. Pinitulutan mo na hindi siya maghari. Ikaw nagdidesisyon nun. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya ang sabi nga ng kanta, buhay Kristiyano di hallelujah lang. Di ba? Kapag sa church tayo, nag-hallelujah tayo. Sa jeep, makapagbanggit hallelujah. Puri ng Diyos. Mabanggit mo ba yun? Hindi, di ba? Nahiya ka nun, makatitingin ka muna. Hallelujah. Ikaw lang makakarinig. Pero yung na-bless ka, may nakita kang na-disgrasya, pero hindi nasaktan. Puri ng hallelujah, hindi mo magawang mabigkas yun. Napipigilan mo, di ba? Pero gusto mo lang isambit. Yung nag-uudyok sa'yo, gustong sambitin yun. Para malaman niya na Diyos ang nagligtas sa kanya. Hindi, napigilan mo. Kaya dapat hinahayaan natin. Malaki ang partisipasyon ng free will natin. Amen? Yan kasi yung bagay na hindi tinanggal regalo ng Diyos sa atin. Na pinakita niya yung pag-ibig niya. Hindi kasi tayo sinasakal ng Diyos. Huwag mong gagawin yan. Hindi, yung kamay mo, akin na. Hindi gano'n. Kita mo yung Diyos, yung nagkasala yung tao. Nayaan niya lang sila. Adan, nasan ka? Sa tingin nyo, hindi alam ng Diyos kung nasan si Adan? Sa tingin nyo?
Hindi niya alam kung nasaan si Adan sa Garden of Eden. Nasaan ka? Para gano'n. Andito po ako. Di ba? Oh. Alam ng Diyos yun. Kaya lang, siyempre, ang inahayaan niya, ikaw ay magtapat sa Kanya. Magsabi. O, anong ginawa ng tao? Nanisi pa siya. Kasi po, yung yung binigay niyong babae, nakakain tuloy ako ng bunga. Tapos ako, nakita ko na ngayon, ba't kami? Di ba? Hindi naman po yun. Kasi po, hindi po ako yung ahas eh. Tama? Ganun tayo eh. Tingnan mo sa sarili natin. Ay, bakit wala po? Kasi po si ate eh. Di ba, hindi pa po siya tapos kumain. Tama? Ganun. Pansinin nyo kasi ganun tayo eh, laman. Ganun tayo. Pagka may mali ka nagawa, pumalpa ka, kasi naman kasi yung ganito eh. Di ba? Kaya nga sa bata, pag nadapa, ito kasi simento eh. Di ba sinisiba yung simento, wala namang kasalanan niya, dadapa. Kaya natuturuan natin yung iba na iisalin. Naisalin sa atin nila Eva at Adan, na iisalin naman natin sa salin lahi. Kaya yung paniniwala natin, salin-salin lahi. Amen? Walang katotohanan. Kaya napakahalaga ng salita ni Kristo ay hayaang lubusang manatili sa ating puso. Amen? Amen. Yan. Kaya dapat yung free will gamitin sa tama at alam natin yung tama, yung mabuti. Sino yung mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. At binigay niya na sa atin yung mabuti, si Kristo. Amen? Yun lang yun. Amen? Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Kaya yung mga kapatiran natin, lagi natin tuturuan at palalahanan sa isa't isa. Okay? Kaya huwag kayo naman magtatampo pag pinaalalahanan kayo kasi huwag nyo i-deny yung Holy Spirit, mapipighati sa inyo yun. Walang kapatawaran yun. Kapag sinabi ng kapatiran yung mali mo, tanggapin mo yun ang buong puso mo kasi Holy Spirit yun. Amen? Lalo na pagdating sa spiritual, huwag kayong magdadamdam, magtatampo. Kasi mapipighati natin yung Holy Spirit. Kasi nakita ni brothers and sister yun, like ka, tanggapin mo yun. Dahil salita ng Diyos yun. Amen? Pagka hindi mo tinanggap yun ang damdam ka, hindi napipighati mo yung Holy, na pipighati natin yung salita ng Diyos. Lalo na spiritual yung may kinalaman sa bagay na yan. Amen? Kaya ingat tayo. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso, turuan ninyo at palalahanan ang isa't isa ng buong karunungan. Ng buong karunungan, ng buong nalalaman natin sa salita ng Diyos, ng kaisipan ni Kristo, ng may pag-ibig. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, kaya lagi tayong magpuri. Mga himno at mga awiting spiritual ng may pasasalamat sa Diyos. Yan. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyo ang lahat na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa lahat, i-dedicate natin ang lahat ng bagay sa Panginoon at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Kaya nakakapagpasalamat tayo, Lord, salamat po sa pangalan ng aking Panginoon sa iyong kabutihan na Panginoong Hesus, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Awitan natin siya, Lord, purihin ka. Buti-buti mo, Panginoon, kaysa naman lakas, tama, ku'y nawawala. Ano ba yung mga Korean, hindi natin maintindihan, no? Yan, mga kinakanta natin. Mag-create lang yun ng evil spirit sa atin. Kaya dapat mga himno, mga espiritual na nagbibigay pasasalamat. Pag naglalakad tayo, yan, nagpe-pray tayo, nagpupuri sa Diyos, at napapasalamatan natin ang Ama sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Katuruan, ito yung mga dapat mga buhay na natin ngayon, mga babae. Pasakop kayo sa inyong asawa, kung may asawa kayo. Sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Tandaan natin yan ha, pasakop tayo sa ating mga asawa. Sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Huwag niyong bugbugin yung asawa niyo. Sinisikmuraan niyo. Diba? Huwag, wala naman. Sa mga Christian, hindi ito ginagawa. Ang mga Christian na sa totoo lang, mga tigasin yan. Mga mapagpakumbaba sa kanilang mga asawang babae. Okay? Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Kaya mali yun, mali yung murahin mo yung anak mo,
Ano ka ba naman bata ka? Saan mo siya nagmula? Hindi naman, di ba? Kaya mo nagmahala, ikaw tatay. Katanong mo pa. Di ba? Ikaw nanay, katanong mo pa. Ganun yun. Kaya huwag, masama pala yun. Masama talaga yun. Huwag natin, lalo na yung masyado nating pagkagalitan. Mga anak, sundin ng magulang. Mga magulang, huwag ninyong pagalitan labis. Ang inyong mga anak, hampasin ng tubo, hampasin ng walis, batuhin ng tabo, batuhin ng plato, at baka masiraan sila ng loob, masisira yung loob niya. Mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo. May nakakakita man o wala. Naku po, dami kong kasalanan dito, nagtatrabaho ako. Nagtataguan kami ng mga amo namin eh. Yan. Maglingkod kayo, hindi upang kalugdan ng mga tao. Biruin maglilingkod ka para hindi ka kasihan, kaluguran ng tao. Kundi dahil kayo talagang tapat at may takot sa Panginoon, sabihin, ginagawa mo yung mga bagay na yun para hindi magpasikat, okay? Ginagawa mo yun para matuwa ang Diyos sa'yo dahil sumusunod ka sa Kanya. Tama? Ayun pala ayun yung layunin sa ating lahat ng ginagawa sa pag-aaral, sa paggalang sa magulang, sa asawa, sa mga anak, sa ating trabaho, sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin, gawin pala natin ng buong sikap, buong lakas, buong kaalaman para sa Diyos. At 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang buong puso. Gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Lahat ng ginagawa natin, dapat nakadedicate sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Isipin natin yon na pagdating ng panahon, meron tayong gantimpala. Sa langit ito. Kasi ang Colossus chapter 3 sabi, ituon ninyo ang inyong mga isip sa langit. Tama? Ang gantimpala nito sa langit, hindi sa lupa. Okay? Meron man dito sa lupa kung kalooban ng Diyos sa atin. Amen? Kaya hindi tayo pumupunta sa church para pagpalain. Hindi tayo lumalapit sa Diyos para sa mga pagpapala. Tama, lumalapit tayo sa Diyos kasi ang pagpapala, yung spiritual, yung kaharian niya, yung siya mismo kasi si Jesus ang kaharian ng Diyos eh. Si Jesus ang langit. Walang kabuluhan kasi ang kaharian, ang langit, ang buhay na walang kung wala si Kristo. Nagiging makabuluhan lang yan kapag natanggap natin si Kristo sa ating mga buhay. Amen? Kaya si Kristo yung kabuluhan natin. Kaya sabi ni Pablo sa Colossus, si Kristo ang kailangan natin. Kaya, ang makasalanan naman ay paparusahan niya sa kanilang kasalanan. Sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Kaya per lang, patas lang. Kaya hindi naman porke tayo, mga Christian, paparaya na lang, lagi nagpaparaya. Huwag kang mainip. Kasi patas ang Diyos. Magpakumbaba ka kasi pagdating ng huling panahon, ng tamang panahon, walang kikilingan ng Diyos, paparusahan niya yung mga dapat parusahan. Kaya yung mga umapis sa'yo, mga naging dahilan ng iyong paghihirap, naku po, kawawa yun. Binanggit sa banal na kasulatan yun. Bawa ikaw, ang amo mo, suwain. Naku, kawawa yun pagdating ng panahon. Bibilangin niya yung mga nagawa niya sa'yo. Kasi may yan, kung gaano kalaki ang kasalanan mo, ganoon din kahirap ang parusa mo. Pakinggan nyo. Lahat tayo haharap sa hukuman ng Kristo at tatanggap na parusa sa ating mga ginawa, mabuti o masama. Lipat ka sa mga ngaral 12:14. 12:14, mga ngaral, chapter 12. Verse 14. 12:14, chapter 12, verse 14. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim. Yung mga hindi, mga nakatago at yung mga lantad, yung mga literal na nakikita, uy, ikaw nakita kita doon diba? Si SM Kalinggo diba? Pagsusulit natin sa Diyos, wala. Ibig sabihin, lahat ng maliliit, malalaking bagay, sipin na lang natin, ang mga nilikha ay hango sa mga bagay na di nakikita. Ayun na lang, isipin niyo yun. High-tech tayo ngayon, may cellphone. Tama, may Bluetooth, may Wi-Fi, may CCTV. Ano ba? Pwede mong i-record. Ano ba yung nangyari kagabi? Tulog ako eh. Ano ba? Sino ba yung gumawa ng masama doon? Kikita mo yun. Spiritual yun. Mas higit doon. High-tech doon. Iniisip mo pa lang. Alam na ng Diyos. Isipin mo.
Oh, di ba? Papakita sa iyo. Ito yung inisisi mo, ito yung laban ng utak mo. Parang sa pelikula, di ba? Pinapakita yung bawat parte ng relo. Di ba? Nakakita na kayo ng palabas, pinakita yung bawat parte ng relo, maliliit na bahagi. Ganun din sa atin, sa utak natin. Ito, yung naisip mo, yung bawat letra lumalabas sa utak mo. Parang ganun yun, nakikita, uy, oo nga, ito nga yung sinabi ko. Confirm. Di ba? Parang ganun. Kasi, spiritual na daigdig yun, ang Diyos natin. Omnipotent, omniscient, omnipresent. Iniisip mo pa lang, gagawin mo pa lang, alam na ng Diyos yun. Kaya, mga ngaral, hayag man, o lihim, mabuti man ito, o masama, pagsusulit, ano yung mas mababaw na Tagalog ng pagsusulit? Mananagot. Tayo sa Diyos. Okay? Kaya, yun lang, nawa, maintindihan natin yung salita ng Diyos doon. Kaya, ang sabi ng Diyos, yung ating isip itoon kay Kristo. Ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ang lahat na parang si Kristo ang iyong pinaglilingkuran. Hindi tayo perfect. Okay? Lahat yan magagawa natin. Kaya dapat natin gawin, lagi tayong magbalik sa ating Panginoong Hesus. At hilingin ang banal na Espiritu para maghari. At tayo, ano yung parte natin? Lord, hilingin ko na yung Holy Spirit, pero ganito pa rin ako eh. May problema. Hindi mo pinahihintulutan yung free will mo gamitin mo sa tama. Dapat hayaan mo na kumilos ang banal na Espiritu maghari sa iyo. Okay? Yung free will mo, gamitin mo sa tama. Yung pakikinig mo, idinig mo sa banal na Espiritu nag-uudyok sa iyo. Amen? Pagka sinabi niya, gawin mo ito. Gawin mo na. Huwag ka na magdahilan pa. Ay, hindi. Kailangan kasi gawin yun eh. Halimbawa, ganito lang yan eh. Halimbawa, may pera. Halimbawa lang ha. May pera kang 20. Offering. Bigay mo na yan. Pagbulat mo, bibili pala akong candy. Bibili pala akong candy. Bibili mo lang candy, 5, 15 na nabibigay. Eh yun na yung bibili na nabibigay sa'yo eh. Pakinggan mo yun. Kaya bigay mo na yun. Hayaan mo. Hayaan mo na yung sarili mo. Na mawalan. Kasi dapat sa isip mo, dapat nauna palagi ang Diyos. Amen? Pangatlo ka na lang. Sabi ko ng pangatlo. Hindi na pangalawa. Pero dapat pangalawa. Hindi pangatlo na lang. Bakit? Kasi una, Diyos. Pangalawa, kapwa. Lasang ka. Pangatlo ka, ikaw pa papalain ng Diyos eh. Parang alibugong alam. Kaya bakit mo pinagkatay natupa tong suhay kong kapatid? Anak, habang buhay kasama mo ako, lahat ng akin sa'yo. Tama? Kaya pangatlo, ikaw ay papapalain ng Diyos doon. Manampalataya ka lang. Kaya marugdog ka dapat nananampalataya at nananalig at titiwala sa Diyos. Ibigin mo ang Diyos, nanggit sa lahat, ibigin mo yung kapwa. Kasi hindi mo lang magagawang ibigin yung kapwa mo kung hindi mo pa nakikilala ang Diyos eh. Di ba? Kapag inibig mo yung Diyos, magpapakilala siya sa iyo. At malalaman mo, John 14:15, kung iniibig ninyo ako, sige, brother, John 14:15. John chapter 14, verse 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Okay? Kapag hindi mo nakilala ng Diyos, hindi mo alam yung tinuturo niya. Okay? Pagka inibig mo ang Diyos, kinilala mo siya sa buhay mo, ginawa mo siyang hari Panginoon, tuturuan ka niya. At ang ituturo niya sa iyo, magmahalan kayo. Okay? Kasi yun ang bumubuo sa pag-ibig sa Diyos. Kasi ibig ng Diyos ng lahat ay maligtas. Okay? Kaya, hindi mo mamahalin yung iyong sarili. Mamahalin mo yung Diyos. At dahil sa pagmamahal mo sa Diyos, magagawa mong pahalagaan yung iba ng higit sa iyo. Okay? Kaya nga itong Kolosas, sa umpisa, nasa na yung kanina, yung kahalayan, 5-5 yun, 5. Kaya nga dapat na mawala sa inyo ang pagnanasang makalaman, ang pag-iapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang nasa, at kasriman na isang uri ng pagsampa sa Diyos. Sa napansin niyo yun, ang pinakahuli kasasakuman.
Kasi lahat ng iyong katangian natin. Lahat ng iyon, mga gusto nating mangyari na ikaliligaya natin. At ang ibig sabihin nun, kasalanan. Pamumuhay na tayo ang naliligayahan. Kasi lahat ng binanggit na yun, puro tayo yun na gustong maligayahan. Laman, spiritual laman, tayo yung gustong maligayahan. At kapag tayo ang gustong maligayahan, ang tawag sa atin sakim, kasakiman. At ang kasakiman na yun, isang uring pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit? Kasi ikaw yung Diyos mo eh. Ikaw yung bida palagi sa istorya ng buhay mo. Okay? Sinasamba mo yung sarili mo. Binibihisan mo ng maganda. Ikaw yung pinakadakila. Ikaw yung sikat. Ikaw yung nabubusog. Ikaw yung lamang. Okay? Pagsamba sa Diyos-Diyos, yun kasi dapat ang Diyos ang dakila sa lahat. Mapanibugho ang Diyos eh. Naninibugho siya nun. Okay? Kaya nga, ang karagdagan niya nasa ngayon, yung alisin na ninyo. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, sama ng loob, iwasan ninyo panlalait at malasawang pananalita. O, huwag na kayo magsisinungaling sa isa't isa kapag tinubad na ninyo dati pa. Bakit? Alisin na ninyo yung galit, puot, sama ng loob. Bakit ka ba nagagalit? Bakit ka ba napupuot? Bakit ka ba sumasama ng loob? O bakit ka nang lalait? Kasi lahat ng mga bagay na yun ay gusto mong makita sa iba na hindi mo makita, kaya mo nararamdaman yun para maligayahan ka. Ganun pa rin. Sa'yo pa rin ang bagsak, kaya ang tawag doon kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Alam po ba? Naintindihan naman. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, yun yung kasakiman. Kasi nabubuhay dapat tayo, itinuturing na higit yung iba. Sa buhay ni Jesus Christ, ituring niyang higit yung iba. Bakit niya na ituring higit ang iba? Ano yung ginawa ni Jesus Christ? O, paano niyang naipakita na itinuring niya higit ang iba sa atin? Ano na? Ano si Sir Abigay? Ano gito? Ano na lang? Ano yung ebidensya na pinakita ni Jesus na itinuring niyang higit yung iba? O, Pilipos, o sige. Yun, o. Pilipos 2:6, siya Diyos. Hindi niya pinili, mabuhay patay yung Diyos eh. Nagkataon na nabuhay na alipin. Nagpapago pa sa krus. Tama. Tinanggap niya, binuhat niya yung mabigat na krus. Sinisipa mo siya, o, pa. Ito ba yung Kristo? Ang hirap mo eh. Kailangan ko naman mo eh. Kayamanan, dapat yung Kristo, yung sa kaharian, yung magbibigay ng aking pangangailangan. Di ba? Dinuruan mo siya. Ba't hindi ka maghimala? Napapahiya na ako. Hindi ka naghihimala sa buhay ko. O, di ba? Hinahanapan mo ang Diyos dahil yun sa kasakiman mo. Hindi mo na lang siya tanggapin. Na, uy, naghihirap yun. Nang dahil sa akin. Di ba? Napapakilala siya, hindi siya pinaniwalaan. Amen? Kaya, naipakita ni Kristo yun kasi Diyos yan na nagkatawang tao ng buhay na parang alipin. Okay. Kaya, itinuring niya higit ang iba sa kanya. O, itinuring, dapat nga, hari, tustusan niya lang yung mga Pariseo doon. Oy, ako si Kristo, ang hari ng Israel. Sumunod kayo sa akin, tapos tira na agad siya, palitan niya na yung hari nung panahon na yun. Sino hari nun? Si Herodes. O, palitan ko na yan, si Herodes, walang magagawa yan eh. Kapag tumawag siya ng kanyang mga alagad, batalyon na anghel eh. Sabi ko, kung gustuin ko, makakatawag ako ng batalyong anghel. Batalyon, pag sinabi mong batalyon, 3,000. Higit pa na bilang ng volume. Kung di ka nagkakamali sa pag-aaral. Kaya sabi niya doon, kung gugustuhin ko, makakatawag ako ng batalyong mga anghel. Na pwedeng dumigma sa mga tao na yan. Isang anghel nga lang ng panahon ni David. Ubus yung mga kalaban nila eh. Kaya si David pumapatay 20,000 Kasi anghel yung kasama nila eh. Anghel yung nakikidigma para sa kanila. Pati yung mga tauhan niya, grabe kung mga patay. Kaya pag nagbasa kayo ng Kings, makikita niyo yung mga alagad ni David. May mabilis tumakbo. May yung ang tatlo, yung dakilang ang tatlo na alagad niya talagang malulupit kung makitigma. Bakit? Kasi may mga anghel na kasama sila ng panahon na yun na lumalabang para sa kanila. Si Jonathan, na anak ni Saul, ginabayan ng anghel, nilusog niya mag-isa yung yung Palestino, ubos. Kaya tinalo niya. Dalawa lang sila na
tagadala niya ng espada. Baruin yun. Ubus pa yung kalaban. Kaya ba nila yun? Hindi. Kaya ang Diyos, makapangyarihan. Mga anghel, ang talaga kaya niya utusan. Amen? Kaya sa buhay natin, itakwil na natin ang ating dating buhay at magsimula tayo sa bagong buhay na patuloy na nagbabago na likhang kalarawan ng Diyos. Walang iba kundi yung buhay ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya yung Colossus niya, Colossus 3, kasi doon tayo natapos pala nung nakaraan. Nagbiglang nag-Thessalonians chapter 4 tayo, kaya pinilitan lang natin. Mga tagupiling, basahin ko na lang mga amo. Ito yung huli ng 4, tapusin na natin itong Colossus. Mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. Alalahanin ninyo, kayo man ay may Panginoon sa langit. Mga tagupiling, maging matyaga kayo sa pananalangin, kaya lagi tayong manalangin bagong matulog, pagkatapos matulog, habang naglalakad, habang nasa school, magpe-pray tayo, nasa jeep. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang Kanyang salita. Kaya kami rin naman tagapagturo pag-pray nyo din. Kasi higit sa lahat, sa totoo lang, mabibigat ang mga pagsubok na nararanasan ng mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Ipahayag ang ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilang buong ngayon. Si Pablo kasi nakakulong noon. Ipanalangin din ninyong ipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya. At pahalagahan ninyong bawat pagkakataon. Maging matalino, yung hindi tayo ang mahahawa nila, bagkus sila yung madadala natin, kaya maging masipag tayo. Kapag may isang tao tayo na sa palagay natin, kaya nating madala sa ating Panginoon, pagtyagaan natin yun. Tayo maging dahilan ng kaligtasan nila bilang pagmamahal natin sa kanila at pagmamahal sa Diyos. Amen? Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila. At matuto kayong sumagot ng tama sa sino mang nagtatanong. Kaya huwag tayo magipagdebate, sumagot lang tayo ng tama ng may paggalang. Si Tikiko ang magbabalita sa inyo tungkol sa kalagayan ko rito kasi nakakulong siya nun eh. Siya ay minamahal namin kapatid, kapat na lingkod at kamanggagawa sa Panginoon. Pinapunta ko siya riyan para malaman niya ang aming kalagayan nang sa gayon ay lumakas ang inyong loob. Kasama niya dapat na minamahal nating kapatid na si Onesimo na kasamahan ninyo. Sila ang magbabalita sa inyo ng lahat ng nangyari dito. Kinakamusta kayo ni Aristarco na bilang rin kasama ko at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Si Marcos, pinsan ni Bernabe Baka may magtanong, quiz. Sino yung pinsan ni Bernabe? Si Marcos, alam na natin. Okay? Tungkol naman kay Marcos, meron niyang bilin. Sa inyo na malugod ninyo siyang tanggapin pagdating niya riyan. Kinukumusta rin kayo ni Jesus. Nakilala rin sa pangalang Justo. Silang tatlo lamang ang mga Kristiyanong Hudyo rito na kasama ko sa pangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. At sila ay malaking tulong sa akin. Kinukumusta rin kayo ng kababayan ninyong si Epapras. Na lingkod ni Kristo Jesus, lagi niyang dinadalangin ng buong taimtim na kayo'y maging matataganap at lubos. Na masunurin sa kalooban ng Diyos. Isipin natin ito palagi Sinasabi ni Pablo ito para maipakita niya na yung mga tao na yun ay walang ibang nais kundi ang magmalasakit sa kanila. Okay? Sa pagmamahal sa kapwa. Saksi ako sa pagsisikap niya para sa inyo. Puro sa inyo. Puro sa inyo. Sinasabi niya na lahat ng mga lingkod na ito ay walang ibang iniisip kundi ang mapabuti kayo at makakilala ng lubos kay Jesus. Amen? At sa mga nasa Laodicea at Hierapolis, namumumusta rin sa inyo si Dimas at ang minamahal nating mga gamot na si Lucas. Si Lucas, doktor. Sinabi rin dito, Colossus 4:14. Doktor, si Lucas, manggagamot. Kumusta ninyo ako sa mga kapatid sa Laodicea? Gayon din kay Nympha at sa iglesyang nagtitipon sa kanyang bahay. Yan iglesyang nagtitipon sa kanyang bahay. Hindi yung bahay yung iglesia, hindi yung church. Yung nagtitipong mga tao sa bahay. Kasi walang church Wala pang church noon. Kaya hindi iglesia yung church. Hindi simbahan, hindi pangalan. Yung mga nagtitipong tao. Kaya tandaan nyo yan dagdag kapaliwanagan. Colossus 4:15. Yung iglesia, mga tao. Hindi church kasi nung panahon nila wala pang church. Bahay-bahay. Kasi bawal, inuhuli sila kinukulong nga sila pinapatay nga sila
Kaya iglesyang nagtitipon sa kanyang bahay, Colosas 4:15, note nyo yun. Karagdagang kapaliwanagan yun sa mga maling katuruan, kung sakali ba na meron kayong na-encounter na gano'n. Yung iglesia, hindi relihiyon, hindi lalo simbahan. Ito yung mga taong nagtitipon. Colosas 4:15, okay? Pagkabasa ninyo ng sulat na ito, ipabasa rin ninyo ito sa iglesia sa Laodicea. Iglesia sa Laodicea, mga tao pa rin yun. Basahin din ninyo ang sulat kong manggagaling doon at pakisawi ninyo kay Arkipo na ipagpatuloy ang gawain tinanggap niya sa Panginoon. Ako si Pablo ang siyang sumulat ng pagbating ito, huwag ninyong sanang kalimutan na ako'y nakabilanggo. Naway sumainyo ang pagpapala ng Panginoon, ng Diyos. Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang salita, sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Amen? Ayun, meron ba kayong tanong sa umagang ito? Tandaan natin ha, ano ba ang ating ginagawa? Gawin natin ang lahat na parang ang Diyos ang pinaglilingkuran natin. Ang bagay na nasa langit ang dapat pagtuunan natin ng higit na pagpapahalaga. Alisin na natin yung mga makasarili nating pagkatao o yung mga bagay na nasa atin na hindi nagiging dahilan para tayo lumago. Bagkus, hayaan natin na hitulot yung free will natin na mapakinggan at masunod ang tinig ng banal na Espiritu. Tayo kasi ang gagawa nun. Ang Diyos, binibigyan tayo ng pagkakataon para magdesisyon. Pero pwede naman tayong kontrolin ng Diyos kung hihintulot natin. Kaya nga sabi ng Revelation 3:20, kumakatok ako sa pintuan ng inyong puso, kung bubuksan ninyo man ang inyong puso, ako'y papasok at kakain kasalo ninyo. Ang pinaka-part na gawin natin pagbukas ng ating puso, patirahin ang Holy Spirit at hayaang maghari sa atin. Yun lang ating gagawin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito, sa Diyos ang lahat ng pagputi. Okay, wala naman tanong. Baka may tanong kayo na naguguluhan sa ating mga tinalakay, pwede kayo magtanong. Amen? Ano yung iglesia? Mga taong nagpupulong, mga taong tumanggap kay Jesus. Okay Saan matatan po Colosas 4:15. Note nyo, Colosas 4:15. Mga tao pala yung iglesia, hindi pala yung simbahan, hindi pala yung religion, hindi pala yung takap. Okay? Colosas 4:15. Kaya pag may nag-encounter kayo doon, yung iglesia kasi napakahalaga. Sila kasi yung mga maliligtas na tao. Kaya lang, hindi yung religion. Yun talaga yung mga taong tumanggap sa paghahari ng ating Panginoong Hesus. Yung mga taong nabago sa puso't isip ng Diyos. Yung mga taong ipinanak muli sa Espiritu. Yung mga taong na born again sa puso't isip ng Diyos. Unless man be born again, John 3:3, he cannot enter the kingdom of heaven. Yung mga iglesia yun. Okay? At hindi religion. Ito ay mga individual na taong pinagharian ng Diyos. At nabubuhay na iniisip yung mga bagay na makalangit. Amen? Yan. Kaya ang mga bagay na panglangit ang isa-isip ninyo, huwag ang mga bagay na narito. Yan 3. Dito lang natin ulit. Hapon. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Colossus 3:1. Kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos. Kasama ni Kristo, si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayo kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Amen? Kakahati kasi nakipag-isa na tayo kay Kristo Okay? At lahat ng Kanya ay sa atin. At lahat ng nasa Ama na kay Kristo, at kapag tayo na kay Kristo, lahat ng sa Ama ay sa atin. Kaya kabahagi tayo sa karangalan ni Kristo. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Sa Kanyang lahat ng pasasalamat. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito sa iyong mga salitang nagbibigay lakas sa aming mga puso. Pag-asa, Panginoon, kaliwanagan, upang, Panginoon, magawa namin ang mga bagay na hindi pa namin nagagawa at mga bagay na hindi namin nalalamang gawin, Panginoon. Purihin ka sa iyong lahat ng pasasalamat. Napakabuti mong Diyos.
at binigyan mo kaming hintulot, pasahin, pag-aralan, Panginoon, di lang yun, maipaliwanag sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu ang iyong salita na napakahalaga naming malaman. Purihin ka, Panginoon. Salamat, salamat, salamat sa iyo. Muli, sa iyo namin ibabalik ang pinaka-the best naming papurit pa sa salamat sa dakilang mong pangalan ng aming Panginoon Jesus namin kapagligtas. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. To God be the glory. At tayo lahat ay pwede na mag-CR at tayo magpatuloy na sa ating pagsamba sa ating Panginoong Jesus. Pakiano natin. Bakit?